Feeding tips para sa aso ni Ma'am or Sir Roar. Isang chow chow na 7 months, 9 kilograms. Kabibili lang daw ni Sir or Ma'am Roar ng SDN 42 beef. Yan, the best dog food in the multiverse ang SDN. So, ang masasabi ko lang na maaaring makatulong siguro sa inyo na first time siguro gagamit ng SDN. Bigyan ko kayo ng tatlong tips ngayon, no, para sa inyo, Ma'am or Sir Roar, at saka sa mga nanonood sa atin ng mga may-ari ng mga dogs. Now, first of all, no, napakaganda na po niyang SDN. Thank you for trusting SDN. Maganda yung formula niyan, better than kahit yung mga imported brands ng mga mamahalin. Mas maganda pa yung SDN, sinasabi ko sa inyo. So, yung SDN natin, perfect na yung balance niyan. Ang ibig sabihin ng balance, may mga nutrients kasi, no, kagaya ng mga vitamins, mga minerals, mga iba pang mga lipids, mga yung fats, proteins, etc. na hindi pwedeng masyadong mataas. May limit siya kung ano yung pinaka-maximum lang na pwede sa kanya. Meron ding mga nutrients na yung least amount na pag bumaba pa doon ay makakasama na. So, binalanse po natin yung SDN para po pag pinakain nyo yung SDN, hindi sobra yung mga nutrients, hindi rin kukulang. Kaya mas better yan kaysa yung magpapakain kayo ng niluluto nyo lang kasi hindi naman balansyado. Maaaring may mga iba po kasi gumagamit lang ng mga meats, bumibili ng sawdust, bumibili ng mga iba-ibang mga foods na pinaglulutuan nila, yung dogs nila, pero hindi nababalanse. So, pagkadating sa nutrition po kasi, binabalanse po yan. So, any nutritionist, human nutritionist man or animal nutritionist, yan po yung pinag-aaralan po nila. So, sa VetMed din, pinag-aaralan din po namin yan, animal nutrition. So, binabalanse po namin. For example, yung calcium and phosphorus ratio. For example, yung maximum optimal levels ng mga vitamins na pag sumobra doon ay hindi rin maganda. For example, may mga vitamins, for example, yung vitamin may hypervitaminosis na tinatawag. Okay, so pagka nagkaroon ng masyadong mataas ng certain vitamins, pwedeng mag-cause naman ng problema yan at sakit sa mga dogs po natin. So, may tamang balance na yung SDN. Kaya yung first tip ko po, wag na po kayo magdagdag ng kahit anong mga ihahalo nyo sa SDN. Iba kasi, no, lalagyan ng kung ano-anong ginagawa nilang pagkain tapos magbubudbud lang ng dog food. Mali po yun. Bakit pa kayo magdo-dog food kung hindi naman po talaga balansyado yung mangyayari? You can add additive foods. For example, gusto nyo talaga, may mga tao kasi talaga gusto talaga nila paglutuan yung mga dogs nila. Gusto nilang lagyan ng chicken, ng ground beef, or mga nilutuan nila ng mga veggies, or inahaluan nila ng mga fruits. Pwede po yon, but only 10% ng ipapakain nyo doon sa dog ninyo. 90% should still be SDN, at least 90%. No, mas maganda nga 100% para hindi na kayo problema. Pero kung talagang if you really need, you have the desire or you feel the need to cook or give your dog something that you prepared yourself, then you can give him only up to 10% ng kakainin niya. And syempre, at 7 months old pa lang yung dog ni Sir or Ma'am Roar. So, you have to feed that dog 2 times a day, twice a day. Okay, twice a day kasi pagka 6 months to 12 months. Pagka 12 months pataas, 1 meal a day na lang po ang ideal, lalo na kung SDN naman yung papakain nyo kasi kompleto na po yan. Wala na po kayong kailangan idagdag. Hindi nyo na kailangan magbigay ng mga vitamin supplements, etc. Okay, so yun yung first tip ko. Okay, you add some materials for the food ng aso ninyo, but only up to 10%. Pangalawang tip na bibigay ko sa inyo na hindi nyo mababasa dun sa feeding guide is yung frequency, hindi lang frequency kundi yung oras. Anong pinakamagandang oras na pagpapakain? So, kung twice a day kayo magpapakain, syempre may pat lang na 12 hours. Okay, between yung meals, wag kayo magbibigay ng kahit ano. Do not give him as much as possible, do not give treats, no, or another extra meal or merienda. No po, kasi mawawala ng appetite yung dog po ninyo. Maganda, every meal lang siya, gutom na gutom, gustong-gusto niya yung kakainin niya, mauubos niya. Yan ang maganda. Disiplinado yung aso nyo sa pagpapakain nyo sa kanya. So, if you're going to feed your dog, what time is best?
Siyempre, wag yung oras na masyadong mainit ang panahon. Bakit? Kasi pag mainit ang panahon, hindi po ganado kumain yan. Pangalawa, digestion is an exothermic process. Ibig sabihin ng exothermic, nagpo-produce po yan ng additional temperature, additional heat. So, umaabot po yan ng mga 2 degrees centigrade. Kung tanghaling tapat, pinakain nyo yung aso ninyo, init na init siya, hingal na hingal, nagpapant siya the whole day, tapos bibigyan nyo pa ng food, magdadigest siya, yung temperature ng aso niyo papanik pa ng 3 degrees, masyadong mainit na po yun, masyadong mahirapan yung dog. So, feed your dog in the cooler parts of the day. Meaning, maybe in the morning, like 6 o'clock in the morning, and then 6 o'clock in the evening. Ayan. O kaya 7 o'clock or 8 o'clock in the morning, and then 7 or 8 o'clock in the evening. Medyo malamig-lamig na yan. But if your dog lives indoors and you have air conditioning, then wala namang problema. Hindi naman po stricto na. I am only concerned dun sa mga dogs na outdoor dogs, like my dogs. I feed my dogs 1 meal a day na lang kasi adults na sila. And I feed them mga 12 o'clock na, 1 o'clock na ng madaling araw kasi ako hindi naman ako natutulog ng gabi. Okay, so we can adjust yung feeding ng dog ninyo. Wala namang problema kung anong oras yan. Maybe you can adjust then based on your lifestyle. Kung wala kayo talaga during certain parts of the day, mapapakain nyo lang yung dog ninyo certain parts of the day, then wala mang problema. Ang concern ko lang is yung init. Hindi po kasi sila ganado pag mainit and nagpo-produce pa ng extra heat. Yung digestion, lalo na yung SDN, it's made up of meats. Ang 1 kilogram ng SDN ay katumbas ng 3 kilogram ng meat. O ganun ka-concentrated ang SDN, and ang protein digestion is very exothermic. Okay, third tip po natin, if you're going to feed your dog SDN, only follow the feeding guide. Yung feeding guide po kasi meron pong sinasabi doon na 1% lang ng body weight ng aso ninyo ang ipapakain nyo. So kung ang aso nyo po ay 9 kg, ilan ng 1%? Then 90 grams ang ipapakain nyo sa aso nyo. I-divide nyo yan kung twice a day nyo siya papakainin. So 45 grams in the morning, 45 grams in the evening. Pero ang titignan ninyong resulta ay yung ideal body weight ng aso ninyo. If your dog is a bit thin, nakakapa ninyo yung hip bones, or nakakapa ninyo yung spine, or nakakapa po ninyo yung last 2 ribs, then your dog is a bit thin, pwede nyo pong dagdagan yun. Pwede nyo gawing 2% ng body weight niya. You can feed 90 grams in the morning and 90 grams in the evening. Or kung ang dog nyo naman po ay masyadong mataba na, obese na, or heavy overweight, hindi nyo na makapa yung last rib, meaning mataba na talaga, bilugan na, mukhang gasol na, mukhang LPG gasol na. So, mas maganda po, bawasan nyo po yung weight ng aso nyo. Hindi po maganda yung mataba masyadong aso. Iba gusto nila ganun, mukhang barilis yung aso nila. No, you're doing your dog injustice, and you're making him unhealthy kapag masyadong mataba po yung aso ninyo. Huwag niyo pong patabain masyado yung aso ninyo kasi correlated po yan sa iba't ibang mga sakit like cancers, like heart problems, like hypertension, like yung mas mabilis siyang hingalin, respiratory problems, etc. etc. Diabetes, naku, ang daming aso ngayon, may mga sakit, no? Kaya tiba-tiba yung mga vet clinics. So ayaw naman natin maging mga ganun yung mga dogs natin, so only feed them the proper amount. Kung masyadong mataba na po yung aso ninyo, bawasan niyo po. Maybe less than 1% ng body weight ang bibigay ninyo for the feeding ng aso ninyo with SDN. So maraming salamat po sa lahat ng mga gumagamit ng SDN. I hope this video helped you. Please follow and share our channel, our videos, para po makinabang din po ang iba. If you need SDN po, para malaman nyo kung saan makakabili, kung ano po yung mga online, available nga pala online din, yung SDN natin, Super Dog Soaps, message lang po kayo sa amin. Dr. Abel Manalo po ito, your veteripreneur. Salamat po sa pakikinig, and if you have any other questions, comment below.